I can take this anymore mga minamahal. Sobrang nakakabastos po talaga ang mga binitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta dito nga po sa ating presidente patungkol nga po sa pagtanggal ng MPC sa isang bastos at walang modo na reporter ng Net25 na si Eden. Alam naman ni Eden na mayroong protocol. So bakit nag-aalab-bida-bida siya? At ikaw naman, Senator Rodante Marcoleta, alam mong mayroong nilabag sa protocol yang si Eden. Bakit ang tirada mo sa presidente? 'Di ba? Ngayon pinapalabas nila Rodante Marcoleta na itong ating presidente daw po ay takot. Takot sa mga ambush interview. Yun yung gusto nilang i-voice out. 'Di ba? Ngayon malinaw naman na sinabi ng pamahalang gobyerno na hindi naman tinanggal yung Net25. Replacement po ang gustong mangyari. Kasi hindi lang po once na nag-violate itong si Eden, but twice. Twice na po siyang nambastos, twice na po siyang mayroong nilabag sa protocol. Yan kasi ang hirap eh. Yung presidente natin sobrang bait. To the point na yung unang violation pinalagpas. Na supposedly dapat, 'di ba? Ang ginawa ng presidente noon pa yan tinanggal. Pero hindi mga minamahal, oh. Pinaulit pa. Ito namang si Eden, pinangalawahan niya pa. Walang sinabi ang ating presidente na tatanggalin yung Net25, lahat ng reporter sa Net25. Ang sabi po ng ating gobyerno, replacement kay Eden dahil si Eden ay meron pong nilabag na protocol. Masyado pang mabait ng presidente doon sa point na, di ba, binigyan pa siya ng second chance. Tapos ano yung ikinukuda ni Rodante Marcoleta? Actually, nakakahiya tong sinabi ni Marcoleta, mga minamahal. Panoodin natin. Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ko hahanap pa? Naniniwala ko talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Dismayado si Senador Rodante Marcoleta sa naging hakbang ng Presidential Communications Office na ipatanggal ang reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos. Sabi mo, mayroong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban ng gustuhin ng Pangulo na Yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, request basically. Una-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Eh napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun Eh kung minsan kasi, may kailangan itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Ako personal ko lang. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Ano masasabi ko dyan? Parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Wow ha? Diba? Wow. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, ano ng tiwala natin? Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling. Alright.
mayroon daw pong nilabag, nilulunod nyo naman talaga ang ating presidente, no? Mayroon daw pong nilabag sa freedom of expression itong ating gobyerno, ayon kay Rodante Marcoleta. Wow, ang tindi. Wow, ang tindi. Nagkamali na nga yung reporter ninyo. Ang sisi pa rin sa presidente. Ang galing. Sobrang galing naman ng ating sitting senator na si Rodante Marcoleta. Ngayon, mga minamahal, imagine ako nagkomento nga lang ako sa'yo noon, December 25, tungkol sa billboard ninyo ni Kibuloy. Nagngangawa ka na nga. Di ba narinig ninyo mga minamahal? Meron daw pong isang babaeng vloggers na nag-content sa kanya na kailangan niyang sagutin. Natatandaan ninyo? 'Di ba? Tungkol ito sa billboard ni Marcoleta at ni Pastor Apollo Kibuloy na magkadikit na talagang ang ginawa ko mga minamahal ay kinontent ko at nagtatanong lang ako. 'Di ba? Nagtatanong lang tayo na bakit magkadikit ang billboard ni Kibuloy at ni Rodante Marcoleta? Ano bang ibig sabihin nito? Nagtanong lang ako, nagngangawa ka na sa Net25? Inatake ako ng mga vloggers mo? Tapos, kapag sa inyo, ginagawa, galit kayo. Buti nga yung si President Bongbong Marcos, pinangalawahan niya pa eh. Itong si Eden. Samantalang ako, isang beses lang ako nag-content nun. Tinira mo ako. Tapos tinira ko pa ulit-ulit ng mga vloggers mo. Apakaangas naman. Di ba mga minamahal? Kaya minsan, itong si Rodante Marcoleta, talagang wala sa hulog. So gusto nilang palabasin na, ay hindi kasi critical kasi kung magtanong. Itong si Claire Eden Contreras, Maharlika, di ba? Anyway, mga minamahal, ang gusto nilang palabasin, masyado kasing critical magtanong itong si Eden. Di ba? At siguro, dahil kumakampi, dito nga po sa mga Duterte, kaya kinikitil ang freedom of the press. Yan yung gustong ipahayag ni Rodante Marcoleta na talaga bang nilulunod niya ang ating presidente. Kung pinapatay ni PBBM ang freedom of the press, bakit niya pa kailangan ng mga reporters? Tingnan ninyo, yung Daily Tribune, alam naman natin na maka-dots yan. Nakakasama pa nga natin sa event, di ba? Nakukuha ninyo yung punto mga minamahal. So kung pinapatay ni PBBM ang freedom of the press, ba't niya pa kakailanganin ng mga reporters? Dapat kami na lang mga vloggers. Pero kami mga vloggers, hindi po kami ina-allowed sa MPC. Never po kami na-allowed sa MPC. At limited lang din po yung connection namin. Kung magka-cover man kami, may mga times na iimbitahan kami, may mga times na hindi. Na partida, napaka-vocal namin sa gobyerno. So, di ba dapat kami yung pinaprioritize? Kasi kami, puro pag-appraise ang ginagawa. Kapag may tama, puro pag-appraise ang ginagawa namin. Siyempre, pag may mali, binabanatan din naman natin yan. Hindi naman tayo bias. Pero lahat naman tayo may mga bias. Yan yung gusto kong i-point out sa inyo. Pero, mga minamahal, yung pinakapunto natin dito, hindi ba dapat mas matuwa sila? Kasi kami nga ng mga vocal, hindi nga kami nakakapasok sa MPC na yan dahil mahigpit yung accreditation. May times na iniimbitahan lang kami, pero most of the times, mga reporters. So, kung bias ang ating presidente at kinikitil niya ang freedom of the press, bakit niya pa kakailanganin ng mga reporters? At ang sabi lang naman ng ating gobyerno, replacement kay Eden. Pwedeng mag-report, pwedeng pumunta ang Net25 as long as hindi na si Eden. Kasi si Eden, mga minamahal, meron po talagang nilabag sa protocols. Lalo na po yung mga ambush interview, yung paglapit-lapit sa ating presidente. Gets ninyo? Grabe. Grabe itong si Marcoleta. Mali na nga. Tinotolerate pa. Ganyan ba yung isang tamang butihing senador? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba ang asahan natin? Si Kibuloy nga na mali, pinaprotektahan niya. Si Sara nga na maka-China, pinaprotektahan niya. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba ang asahan natin sa isang senador na hindi kinikilala ang West Philippine Sea? Gets ninyo? So, senseless naman yan. Si Rodante Marcoleta, and, hindi na dapat yan pinapanood to be honest. Kasi parang na siyang nagiging attack dog ng mga Duterte. Laging bark ng bark. Alright, mga minamahal. Nakakapikon man, pero wala tayong magagawa dyan. Alright, mga minamahal, anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo. Like and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit always, palagi,
ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat mga kababayan.